Ang gabi po sa ating lahat. Let us now look at the third word of Jesus, yung pangatlong wika na binigkas ng ating Panginoon bago siya mamatay. Diyan po sa John 19, verse 25 to 27. Sabi po diyan, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Amen. Bago pong lahat, I just want to say to all mothers out there and to all fathers out there that God loves you so much. Lahat po ng nanay dito, lahat ng tatay, mahal po kayo ng ating Panginoon. At ngayong gabi po, halos nakita ko, lahat po dito, may mga anak na. Mga tatay, mga nanay. At naniniwala po ako, mapatatay man, at mapananay man, masakit para sa isang magulang ang makita na nahihirapan ang kanyang anak. Kung masakit para sa anak, mas triple yung sakit na nararamdaman ng magulang. If we look back in Lucas po, chapter 2, verse 35, may isang lalaki po doon, ang pangalan niya, Simeon. Sabi po ng Espiritu sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. And when Mary Magdalene gave birth to Jesus, dinala niya po si Jesus kay Simeon. At habang binabasbasan po ni Simeon, sabi niya po kay Mary, "Mary, daranas ka ng isang matinding kapighatian na parang isang pataling na tatarak sa iyong puso." Ito po bakit? Dahil ang sanggol po na ipinanganak niya, hindi mamumuhay sa paraang gusto niya. Diba? Ano po ba yung gusto ng isang ina para sa kanyang anak? Mapabuti at hindi masaktan, di ba po? Pero ang bata po na isinilang ni Maria ay nakatalaga upang dumanas ng paghihirap na po para sa ikaliligtas ng marami sa sanlibutan. And imagine the pain of Mary Magdalene na po nung dumating na yung panahon na yun, nung dumating na yung sitwasyon na yun, na napagmamasdan na niya kung paano saktan ng mga tao sa Jesus, kung paano hagupitin, kung paano hugbugin, at kung paano siya ipinako sa krus. At wala po siyang nagawa. Wala siyang nagawa kundi ang lumuha. Kasi kahit na gusto niyang ipagtanggol at iligtas ang ating Panginoong Jesus, na karaniwan na magiging reaksyon ng isang ina, hindi niya po ginawa. Kasi alam niya, sa simula pa lang, ito yung nakatakdang mangyari. Ito yung kalooban ng Diyos Ama, na si Jesus ay hindi sa Kanya. Jesus is the Son of God. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, God didn't forget His mother. Hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Kasi po sa pangatlong wika na binitawan ni Jesus bago siya mamatay, inalala niya ang kanyang ina. Sa paanong paraan po, inahibili ni Jesus si Maria kay John. Makikita po natin yan dito sa verse 26 to 27. Ito po yung time na nakapako na si Jesus sa krus. At nakita niya na si Mary na asawa ni Cleopas. At nakita niya rin po doon si Mary Magdalena, ina ni Jesus. At nakita rin niya po yung minamahal niyang alagad na si John. So makikita po natin na nung nakita sila ni Jesus, sabi ni Jesus kay Maria, "Ginang, narito ang iyong anak." Sabay, parang turo niya kay John. At sabi niya naman po sa alagad niyang si John, "John, ito yung ang iyong ina." Sabi niya po. So, mula po noon, sabi niya sa verse natin, pinatira ng alagad na ito ang kanyang ina sa bahay ni John. Amen. Makikita natin na even in the midst of His suffering, God didn't forget His mother. Inahabilin niya ito kay Juan kasi Christ knew, alam ng Panginoon na aalagaan, naiingatan at mamahalin ni John ang ina niyang si Maria. So, as I end this po, ano nga po ba yung matututunan natin? Ano nga po ba yung iniwan na halimbawa ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat?
na po halos lahat po ng narito ay mga kabataan at iba naman ay may mga anak na po, mga magulang na. Pero minsan po sa buhay natin, lahat tayo naranasan na maging anak. Lahat po tayo naranasan maging anak. And Jesus set an example that don't forget your parents. Don't forget your mother, don't forget your father. Kung may isang bagay man tayo na huwag makakalimutan, yun ay ating mga magulang. Kahit na yung mga hindi mo tunay na magulang, yung mga tao na pinalaki ka, yung mga tao na tumulong sa iyo at nag-aruga, don't forget them. May nagawa man sila na nakasakit sa iyo, iniwan ka man nila, binigo ka man nila, don't forget them. Respect them, honor them. Because in the eyes of Jesus, malaki po yung pagpapahalaga niya sa mga magulang. Amen. Mahal na mahal ang Panginoon ng mga magulang. Kaya, ganun na lamang po yung bunga ng paggalang at pagsunod natin, diba, sa mga magulang. Ano sabi po? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. At lagi po natin yan naririnig sa ating pastor na hanggat nabubuhay ang iyong mga magulang, iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Iparamdam mo kung gaano mo siya kamahal. Kasi yung mga tao po na hindi marunong tumanaw sa magulang, kahit ano pa ang marating nito, wala rin itong saysay at wala rin po itong kabuluhan. Amen na po. Kung paano po natin minamahal ang ating Panginoon ngayon, magre-replika po yun sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. If you respect God, you respect your parents also. If you love God, you love your parents also. Para siyang salamin, kung sino ka, makikita mo yun sa salamin. Ganun din po, kung mahal mo ang Panginoon, makikita yun kung paano mo minamahal ang mga magulang mo ngayon. Amen na po. Kaya para sa mga nanay, honor God. Honor God by honoring our parents. Lagi natin ipagpasalamat sa Panginoon na binigay sila sa atin. Pero kung ikaw naman po ay hindi may magandang karanasan sa mga magulang, forgive them, and look to God, hope Him alone. Kasi sabi po sa kanyang salita sa awit, itakwil man tayo ng ating ama at ina, ngunit ikaw, Yahweh, ang siyang sa aking mag-aaruga. Amen. Lagi po nating tatandaan na may isang Diyos na nangakong hindi tayo malilimutan. Bagamat tayo makasalanan at hindi karapat-dapat, pero itinuring po tayo mga anak through Jesus Christ at nangako na iibigin tayo walang dulo at walang wakas. Yun lamang po, sorry, dear Gloria. Glory to God alone.